Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Siya isinilang noong 19 ng Hunyo, taon 1861 sa Calamba, Laguna. Nakarating na siya sa iba't ibang bansa at mga nobelang kanyang naisulat laban sa mga Kastila at pagtaliwas sa mga Kristyanismong Katoliko. Ngunit, nangyari ito. Siya'y hinuli. Siya'y hinusgahan. At siya'y kinulong. Hanggang sa kanyang huling araw. Sang-ayon sa Gobernador General sa kasalukuyang kaso ay ipapataw sa akusadong si Jose Rizal sa parusang kamatayan na isasagawa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Matapos nilang madeklara ang sentensyang kamatayan, si Dr. Rizal ay nilipat sa isang kwartong ginawang kapilya solo para sa kanya para matamo niya ang kapayapaan sa kanyang ultimas oras sa mundong ito. At alam mo ba, iho, kung ano ang unang sinabi si Dr. Rizal nang dumating ang mga padre sa kapilya, Mga padre, baka sakali po lamang na nasa inyo pang aking munting imahe ng Sagrado Corazon. Si, Senyor Rizal. Narito ang puso ni Jesus na 20 anyos nang naghihintay sa iyo. Mahal kong kapatid, kapag natanggap mo ang liham na ito, patay na ako. Bukas ng ikapito, babarilin ako. Subalit, inosente ako sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong may payapang konsensya. Adio. Dr. Rizal, sana ay marapatin mo na isuko na ng buo ang iyong sarili sa Santa Iglesia. Malaya ang tatanggapin ng Diyos sa iyong pagbalik. Padre, ako ay naniniwala sa malayang kaisipan. Hindi ko matatanggap ang anumang batayan ng katotohanan, maliban na lamang si sinasabi ng aking kaisipan. Iyo, ito ang larawan ng mahal na birhen na pinagtuunan mo ng debosyon noong nasa Ateneo ka pa. Salamat, Padre. Ngunit nagkakamali kayo. Hindi po ako ganong kadeboto ng Birheng Maria. Dr. Rizal, huwag mong kalimutan sa mga oras na ito. Bukas ay patay ka na. Harapin mo ang sintensya ng Diyos. Walang salbasyon sa labas ng Katolika Romana. Nanay, pakiusap. Kakaunti ng oras natin. Hingin niyo ang aking bangkay matapos ang lahat. Nais kong mailibing ng marapat. Inside the lamp. There is something inside it. At dumating ang milagro. Dininig ng Diyos ang dasal ng misyonero. Napahiga ka muna, iyo. Deskansa ya. Pero a la 1:30 de la madrugada, siya'y nagising. Padres, nais ko pong maumpisa. Bendisyonan niyo ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Pagkatapos siya natulog muli. At nagising siya. Padres, nais ko pong mangumpisan muli. Bendisyonan niyo ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Después na confesar siya ng 2 beses, nakaluhod siya en frente del altar de la Virgen. At hawak-hawak niya ang kanyang retraktasyon. Binasa ito si Dr. Rizal en voz fuerte para marinig naming lahat ang kanyang
pagbabalik sa Santa Iglesia. Me deklaro katoliko y en esta religión. Ako'y isang Katoliko. At sa reliyong ito, nais kong mabuhay at mamatay. Binabawi ko ng buong puso ang anuman sa aking mga salita, mga sinulat, mga pinalimbag, at tinasal na di sang-ayon sa aking pagkatao bilang anak ng Iglesia. Pinaniniwalaan ko at ipinahahayag ang kanyang itinuturo at sumusuko ako sa kanyang ipinagutos. Kinasusuklaman ko ang masoneryo bilang kaaway nga ng Iglesia at isang asosasyong ipinagbabawal nito. Ang simbang ito ay may otoridad na isapubliko ang manifestasyon kong ito, nang sa gayon ay maisaayos ang aking pagkatao. Naway patawarin ako ng Diyos at ng aking mga kababayan.